Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong speech ni Sara Duterte para sa 2028 bilang pagkapangulo. Alam naman natin na hindi na ito secret, hindi na ito surprising o shocking, kasi alam na natin na may balak talaga siyang tumakbo. Well, itong speech niya, before we watch and comment on her video, notice lang natin yung kanyang aura, tahimik, confident siguro, pero nervous. At nakaitim siya mga ka-Wonder. No? Nakaitim. Alam na natin, merong itong mga symbolical meaning. Pilipino kasi mahilig sa mga theatrical, cinematic, no? Mahilig tayo sa melodrama, na yung mga tipong palabas na ito, matapang, at yung tatay niya nandun sa dahig, inapi. Paglalaban niya, tatakbo siya. Yan ang gagawin niya. Hilig ng mga tao nanonood. Kaya mahilig tayo sa gano'n. Minsan bawas-bawasan natin yung gano'ng mga nangingibabaw. Yung emosyon kaysa yung isip. No? Isipin natin yung kapakanan ng ating bayan. Mag-isip, hindi yung puro emosyon, drama. So nakaitim, alam na natin, ibig sabihin, nagluluksa. Nagluluksa daw para sa ating bansa. Samantalang ginagawa ng Pangulo ang lahat para ibangon mula dun sa dating pagkalugmok no nakaraan. No? Nakaitim siya. Pinapakita niya sa tao na siya ay naluluksa. Well, start natin yung video mga ka-Wonder, and then we will just pause from time to time pag magko-comment tayo. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. So, quick lang, no? Way back in college, ako'y nag-i-interpret ng mga paintings ng mga College of Arts. So, kaya ako sinabi ganyan yung aura niya, yung kanyang itsura, damit. Well, first thing, no, binati niya yung mga taga Mindanao. Alam naman natin, no, sa mga interviews, sa mga sinasabi na mismo, the Mindanaoans, they feel like they're left behind, neglected, which is others naman nagsabi na parang ganun. Pero lately, nakikita natin, yung Pangulo, binibisita sila. Inaayos yung lugar, binibigay, at kung ano talaga binibisita, bawat lugar at rehiyon. Pagpapakita ng Pangulo na talagang sincero siya sa kanyang ginagawa. So, pangalawa, yung Bisaya, which is she's more comfortable of, kasi nga, lingwahe niya. And then yung Maynila, na lagi nga sinasabing Imperial Maynila. O sige, alam naman natin, baka malakas dyan ang mga Marcos, o I mean, may mga ibang kandidato at mahina siya. Well, anyway, tuloy natin ang ating video. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. 47 years? So how old is Sara Duterte? Kasi pag sinabi mong, it took me 47 years, parang to realize. So when is the exact age of a person in psychology for you to realize, no? Yung sinasabing realization stage. 'Di ba? Kasi hindi mo pa yan marirealize kapag wala ka sa tama pang isip eh. So I assume, no, na kung 47 years, kung isasama mo yung hindi pa stage of realization, 50 plus? Siguro tinutukoy niya, I'm not sure kung ilang taon na si Sara Duterte. No? Let's say, sinasabi niya 47 years. Siguro tinutukoy niya 47 years old siya. Comment down below mga ka-Wonder regarding her age. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other.
Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Doon sa sinasabi niyang kawalan ng katapatan. Ganda na sana kung dire-diretso lang Wala na yung paninira, no? Kasi lagi na naka-attach sa kanya yung paninira. Diretso ka doon sa layunin mo, sa agenda mo, kung ano yung meron ka para doon sa tao. Naninira ka agad. Pabawas ng pabawas yung suporta sa kanya ng taong bayan. Kakonti na nga lang, lalo pang kakonti. Pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. So alam niya na pala mga ka-wonder, Kasi nag-resign siya sa DepEd bilang secretary. No? Kasi alam niya na alam naman natin na may mga ghost students, overpricing ng mga laptops, yun yung mga accusation sa kanya na hindi pa rin mapaliwanag. May mga ghost students pa at yung mga classroom na hindi na napagawa. So maraming mga bagay dyan na ginamit nga sa kanya bilang impeachable offenses, yung mga grounds laban sa kanya. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patay tayo niyan. Tinulungan niya raw mahalal. Wow! Calling Attorney Gadon, alam ko nanonood ka at meron ka nandiyan mamayang rest back. Tsaka yung iba dyan. Alam niyo mga ka-wonder, nagpa-survey noong araw, bago tumakbo itong si Sara Duterte. Ang nangunguna ay si PBBM, pangalawa si Lenny, si Isko yata pangatlo, may isa pang pang-apat, parang pang-lima lang siya. So in other words, hindi siya mananalo. Kahit sa panaginip that time, mga ka-wonder. Kasi nga, ang layo ng survey niya. Kaya, I think na sabi ni Attorney Gadon, pang-mayor na lang siya that time So, in-encourage siya na tumakbo bilang vice ni PBBM. Naalala nyo, niligawan niya pa si PBBM. Kunin mo ako, parang vice president mo. I love you, PBBM. Diba? Yun yung sinasabing kain suka siya. Siya ba yung sinabihan nun? O yung mga dilaw, binagamit nila kay PBBM. Well, parang ganun din yun noon No, na lapit siya kay PBBM para lang manalo siya. Ngayon daw, tinulungan niya. Tuloy na lang natin. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Ngayon ang tanong, saan nagsimula yung baha? Sino ang nakadiscover ng mga ganyang anomaliyang flood control projects? Medyo kasi papereno siya sa ganung part na yun. Alam naman natin na tatay niya mismo umami na meron. At that time, may mga substandard, mga ghost project. Nung tinignan yung timeline, kaya na nag-start? Yung mga yun, balikan mo, Madam Vice President, yung sinasabi mo, wag mo ipasa kay PBB. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko,
How about yung pang-aabuso during the time of your father? Yung mga EJK, maraming pinaslang, wala nang due process, pinasok, tinukhang, inaresto at pinatay. Yung isa, yung lalaki, si Gian ba yun? Na sabi, uwi na ako, may gagawin pa ako assignment. Talagang tinigok ngayon, yung mga pulis na arestado. Justice. Diba? Patunay yun na nawala yung justice nun. Na talagang natatakot sa kanila. Berdugo, ganun pa lang. Kamao, pinapakita mo. Ibig sabihin kamay na bakal, matapang. Okay na sana no? Medyo theatrical lang pala. No? Behind that is pakulo lang at nabudol lang yung taong bayan. No? Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Alam nyo, yung kita ng bawat pamilya, depende yan sa paano sila kumita. Sila ba ay nagnenegosyo, nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa pribado? Ano ibig mo sabihin sa kita? Kasi alam natin si PBBM gumagawa siya ng paraan para yung kita ay hindi maagalaw at magaanan yung Pilipino. Yung mga bill nga ni Marcoleta no? Si PBBM na nga ang gumawa para sa kanya. Ano pa? Yung PhilHealth. No? Yung may mga libre dyan para hindi mabigatan at hindi na maapektuhan yung kinikita. No? At marami pang paraan ginagawa ang Pangulo. Kasi ang kanyang gusto ay wala nang magutom na Pilipino. Yan ay sinalo niya lang nung termino ng father mo. Na alam natin na ang laki ng utang. Ilang trilyon ang inutang ng father mo. O sige, given naman na may pandemic, At pero may mga balik diyan May mga income at mga donation support na tinatanong nila sa saan na napupunta, no? Nagkaroon pa ng mga anomalya, yung mga pharmacy at kung ano-ano pa. Doon sa period na yon na kung saan naka-lockdown tayo. And behind that may mga nangyayaring bagay na ngayon lang nauungkat. Shot. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Yan. Nagawa ba yan ng father mo ng time niya? Kasi kung nagawa niya yan, hindi na yan gagawin ni PBBM ngayon. Mga hospital modernization at yung mga bagay na mga libreng bigas. No? At kung ano-ano pa. Kung yan ay ginawa ng tatay mo noon, sana hindi na yan ginagawa ni PBBM ngayon. O, di ba? Ang isda kasi nahuhuli sa bibig. Huwag na tayo magtututuro ng tao kasi yung 5, 4, nakaturo din pabalik sa atin. No, speech na lang. Yun na lang, huwag na manira para hindi mabawasan ang gusto. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok. Nga moabot ang adlaw. Hindi ko maintindihan yan. Konti lang, explain ko mamaya. So sinasabi niya na yung wala raw bahay sa ibang bansa. Correct me, baka mali lang yung pagkabisaya niya. Kasi wala raw bahay sa ibang bansa. Kailangan ba natin magkabahay sa ibang bansa?
Siguro ibig niya sabihin, I'm not sure kung yun ang tinutukoy niya talaga. Wala raw bahay sa ibang bansa. O ibig sabihin, mga OFW na sa ibang bansa, walang bahay dito. Eh, hindi naman totoo yan. Marami akong kilalang OFW na may sariling bahay. Kasi kumikita yan dun eh. No? At yung mga future daw ng kabataan, parang ganun. Ano. Eh, sana lang, hindi kayo maka-China. Oh. Kasi dun pa lang, baligtad na eh. Parang wala na. Wala nang saysay yung speech mo. Kasi halatang halata na kayo ay pro-China. Alam naman natin hangad ng China eh. Kubkubin ang ating bansa. Kapag nangyari yan at naging presidente si Sara Duterte, mga ka-wonder, good luck sa ating bansa. Hindi na yan Pilipinas. Baka ang ating language na is Chinese. Ewan ko ang Cantonese ba yan, Hokkien, Mandarin, bahala na sila mamili. No? Sir, pero hindi yan talaga magiging maayos sa tingin namin. No? Sa tingin natin, lalo na nakakilala sa mga Duterte, na ang bansa natin ay may lalagay sa magandang kamay. Na dawaton na lang nato ang kapobrihon, isip, kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw Higit sa lahat daw, dumating ang panahon na nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel. wala na raw tayong Pilipinas na ibibigay sa ating mga anak. Bakit? Eh, binigay na siguro dun sa China. Eh, alam naman natin na kapag sila ang naupo, dyan palang mga senador eh, tinatawag na chinador. Depensang depensa para sa China. Gumawa ng karikature, galit na galit. Si PBBM nga, ginagawa ng karikature eh. Ano nga yung reaction nila? Sabi nila, magagalit sila pa. Eh, ginawa na nga karikature, wala naman. Anong nangyari? No, kaya mga kababayan, mga ka-wonder, gamitin natin yung ating isip. Huwag yung emosyon. Kasi pag emosyon ang ginamit natin, talo tayo. No? Kaya nga sa paggalit ka nga, sabi, mag-isip ka ng gusto. Timbangin mo ng gusto bago ka magdesisyon. No? Before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Sabi niya, ang tapang. Ang tapang daw. Pero yun sa West Philippine Sea, water cannon na tayo, binubuli, naputol na yung daliri ng isang sundalo, nasira yung ating mga barko, wala naman silang paramdam, walang imik, ni wala ngang remarks. Asan yung tapang? Ano ibabalik mo kung wala naman? Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. So yun mga ka-wonder, yan yung speech ni Sara Duterte. Sa bandang huli, sabi niya, syukran. Yung Mindanao, na kanya pong nililigawan at inuuto. Huwag po tayong pauto ha. Eh, balang araw, gusto nga nilang, sabi nga nila Kiko, yung mga kapartido nila, ihiwalay daw nila yung Mindanao. Baka mamaya, kamukat-mukat mo pagising mo isang araw, Luzon, Visayas na lang. Wala na yung Mindanao. Papayag ba kayo niyan mga ka-wonder? Yan ay pinaglaban ng ating mga lahi noon. No? At kinip yan. Yung history niyan, kung babalikan mo, maiiyak ka. Tapos, ihiwalay lang nila yung Mindanao. So yun mga kababayan, ang speech ni Sara Duterte, gamitin ang isip sa 2028. Huwag pairali ng emosyon, ang drama,
yung ating mga pagiging mahilig sa melodrama, gamitin ng CPU, ang ating Central Processing Unit. Tignan yung integridad, yung kredibilidad, yung track record, at yung totoong concern. Huwag tayong pabubudol. Alamin ang totoo. Kayo mismo alam nyo kung papaano. No? So, maging responsible sa 2028. Aabangan natin yan mga ka-wonder. Kung sino pa yung mga susunod na tatakbo. At kung may mapisil tayo, nakarapat-dapat yun ang atin pong isusulong. Hanggang dito lang mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Para mabasa natin, please give me a thumbs up if you like this video. Para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung tungkol sa speech ni Sara Duterte. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.